sa Diyos, nagikuhan ni Jesus. Sana ang Jerusalem sa suruga Israel, o iyang gihatag sa nasod na namunga sa Diyos na kang Kristo sa bubos na pagko. Ang gingharian sa Diyos nagitago ni Jesus, pangitaon nato ang bagong Jerusalem. May mga ilhanan ang malayong silangan, mga puno sa dagat, ang nasod na pigikinas. Sa'yo ang pinili ang atong buyanan, dito si Kristo, maraming may katapusan. Ang atong paglaon, ug ang atong pagtuon, dito ay kaluto, ug wala na'y paghilang. Sa'yo tang pinili ang atong buyanan, dito si Kristo, maaaring may katapusan. Ang atong paglaon, ug ang atong pagtuon, dito ay kabutong, ug wala na'y paghilang. Dito ay kabutong, ug wala na'y makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Hindi natin sundin ang payo ni Jesus, hindi makapasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu, ang kaharian niya ay mamanahin natin. Makakita sa kaharian ng Diyos, ipanganak muli ng tubig at ng Espiritu. Di natin sundin
din ang payo ni Jesus, hindi nakakasok sa kaharian ng Diyos. Ang katotohanan, kalayaan ng tao, ito'y nagbibigay ng sagana at habang buhay. Magsisamba tayo sa Diyos Espiritu, ang kaharian niya ay mamanahin natin. Una kong wadto sa unahan, akong dakong pagyukbo o pagtahod sa atong mahal na magtutudlo sa gingharian sa Dios, walay lain kundi sa mahal nga hari, Philemon Ondok Reponansa. Ako sa ginatod ang akong pagtahod sa ato ang President sa Kingdom of God, walay lain kundi si mahal na Rocky Reponansa, mahal na prinsipe, Rocky Reponansa. O guban sa iyahang igsuon nga atuwang niya sa buluhaton, King Adolfo Piedad Reponansa. Sa royal family, Reponansa family, maayong buntag kaninyong tanan. Sa 12 ka apostoles, ikan sa Region 1 down to Region 12, maayong buntag. Sa 70 leaders, mga municipal leaders, barangay leaders, deuterium beneficiaries, tanang watchers, karon nagasubaybay ni ining atong pagsipya sa kahanginan. Ako moingon kaninyo, maayong buntag sa natong tanan. So karong adlaw, November 3, 2004. So kung inyong pinumduman, ikaduhan ako kining higayon sa pagsipya sa maayong balita may tungod sa gingharian. So aging recap, no, kay kining teacher manggod daw. Una siya mo proceed sa ikaduhan niyang topic, kinahanglan ma-recall ang previous topic. So, ni atong October 6, 2024, ang highlight dito sa ako ang topiko, atong God is love, ang sala, ug ang pagtawag sa mga atensyon sa ginikanan tungod kay ako nagatuo nga kining kalibutan mahapsay ra gyud unya kung ang matag ginikanan muhatag og atensyon sa pagtuon kabahin ni ining maayong balita nga padangat kanhi kanato pinaagi sa tingog ni mahal na hari Philemon Ondok Reponansa, ang founder sa Kingdom of God. So karon, ang ako nasab nga topiko mahitungod kini sa pito ka spirito sa Dios. Kay kini ra bang kuan, kini ra bang pagtuon kinahanglan step by step. Dili pwede nga dalion nato kay kining pagtuon nakahanay. So makita nato na ang unsa tawag ani kanang ebidensya. Naabay estudyante nga nag-edad og 5-year-old nga ni-graduate na pagka-kolehiyo. Di ba wala? Niagi siya og nursery, kindergarten, grade 1 hanggang sa naka-graduate. Ingon ana ang pagtuon.
Dili na to daliun. Kinahanglan step by step. Kaya nga no, pag dili masabtan sa usa, ang topiko, mahimo kining unsa? Kagubot. So, mauni ang nahitabo karon sa atuang kalibutan. Nagkagubot tungod kay nagkanda iya ang kaalam. So kita nga mga naa sa gingharian o tumulo sa gingharian sa Dios, kinahanglan naa kitay proseso. Aron makuha nato ang atong goal nga diin ang kalinaw o panaghiusa kay mao kini ang dala sa gingharian sa Dios. Kay si Kristo, siya ang prinsipe sa pakigdaan. So karon paano na to? Unsa ang susi anang pakigdait? Panaghiusa, kalinaw. Kung dili na to may sabtan, ang gikan sa pinakaubos hangtod sa pinakataas. So nining tungura, atong balikan ang istorya. So nahisgot na ko itong niaging meeting nga ang unang tawo nga nahimong Dios mao si Adan. Mao si Adan. So kana siya gibutyag ni mahal na hari. Papaano si Adan nahimong Dios? So sa sinugdan, nagbuhat ang Dios sa tanang butang sa kalibutan. Sa ikaunong nga adlaw, giumol niya ang tawo. So, pag-umol niya kang Adan, gibulhot dito ang 7 ka espiritu sa Diyos. Karon, klaruhon ako kanang term nga, gibulhot, kay kinirabang tawo, kuan, aduna juday kaugalingon niyang kahulugan, sumala sa iyahang nasabtan o nakitaan. Pagmayhan kitang gibulhot, unsa man na sa inyuhang tan-aw. Gihuyupan. Unsa na sa inyong tan-aw? Adunay tawo nga naghuyop. Maunang term nga gigamit sa Biblia nga gibulhot ang 7 ka espiritu sa Dios ngadto ni Adan. So sa lain nga term, gihuypan. Sa ato ang pagyud nga term para klaro sa tanan. Kay maingon niya nga kay gibulhot ang 7 ka espiritu ngadto ni Adan mo ipasabot adunay nagbulhot adunay tawo. Mugamit ko mas klaro nga senaryo. Pamilyar ba taan ang giingon nga gisanliban og daotang espiritu? Pamilyar ba na dili? Mauna ang naandan nato nga tinuuhan. Gisaniban ang usa ka tawo sa daotan nga espiritu. So kuhaon nato ng daotan nga espiritu. Ang senaryo maoy atong tan-awon aron ma-align kanang atong pagsabot kung papaano ang espiritu sa Dios 7 ka buok ni sulod ngadto ni Adan. Mugamit ko ang term, nagsanib ni sulod dito sa yutang giumol. Klaro? Nangatanda ko karon. Nasayon ba mo unsa kadtong 7 ka espiritu sa Dios? Nasayon ko wala. Ang 7 ka espiritu sa Dios, matod pa ni mahal na hari, dili ka na makita, dili mahikap. Karon, gibutyag niya nga ang 7 ka espiritu sa Dios, ang 5 senses plus blood o brain. Naamuan na wala. 5 senses. Sense of seeing. Pag seeing, unsay gamiton? Mata. Sense of hearing. Dalunggan. Sense of tasting. Atong panlasa. Sense of touching or feeling. Kanang atong pamanit. Unsang isa? Sense of smelling. Plus blood o brain.
Ang dugo, matod pa ni Mahari, mao ka na ang kinabuhi. Buhi ang tawo tungod kay naa kaniya ang Espiritu sa Dios nga gitawag dugo. Unsa ikapito? Ang brain. Unsa man ang ginasulod dinhi sa brain? Kaalam. Balik na nga to ni Adan. Siya ang unang Diyos, unang tawo nga nahimong Diyos. Una pagibuhat ang babayi, adunay kabalauran. Naamay gibuhat ang Diyos dito, man demonyo. Wala. Nakita nato nga ang gibuhat sa Diyos, tawo. Ay kung doon na pag-ingon dito nga demonyo, iyahang gisulat po dito. Mabasa nato nga anak, demonyo na siya. Pero ang iyang gibuhat dito sa ikaunom nga adlaw, tawo nga mao si Adan. So sa dihang dito na, ang espiritu kang Adan, adunay kabalauran. Oh. Pagbuhat niya sa babae, gikuha din higikan sa gusok ni Adan. Ngano kahato nga gikuha man, gikan din sa gusok ni Adan. Usa ka timaan kanto nga ang babae parte sa lalaki. Ang babae under sa under siya sa dili mo nga panggamhanan. Ubos sa babae ay sa lalaki. So kinsa ang unang nagpakasala? Silang duha. So sa wala pa niabot kining sala, wa pa nabuhat nila ang sala. Ang tanan gihinganlan ni Adan. Gihinganlan niya ang tanang butang sa kalibutan. Bisan pa ka ng mga cellphone, tanan. Adunay pangalan. Bright kay siya. Tungod kay siya ang Diyos. Sa dihang nagkasala na si Adan, unsay nahitabo? Gikuha sa Diyos ang kaalam. Kay gikuha sa Diyos ang kaalam, buhi si Adan patay. Buhi, tungod kay naa pa man kaniya ang dugo. Kay mauma na ang kinabuhi nagihatag sa Diyos ngadto kaniya. Karon wa nay kaalam ang utok ni Adan. Unsa na? Go to the world and multiply. Apan ang kabalauran gipanas sa Diyos wala. Wala. Ang kabalauran nagpabiling kabalauran. Sa dihang nag-go to the world and multiply na sila, unsa man ang na-inherit sa mga tawo. Ay kita, mutuotag sa dili, gikanta ni Adan. Mutuo mo? Kitang tanan, gikan sa lahi ni Adan ug ni Eva, human ang pagpakasala. Kay gikuhaan si Adan og kaalam, unsa man ang nahitabo sa iyang mga lahi. Wala po'y kaalam. Buhi kita apan walay kaalam. Unsa ang timaan nakita way kaalam? Kinahanglan muskwela sa tulunghaan. Klaro? Makita ra nato ang ebidensya sa palibot. Simple kung sapton nato kay giistorya ni Mahal ang tanan. Nangutana ko kaninyo, ang kaalam ba delikado o dili? Very good. Kung ang kaalam maayo ang imuhang paggamit, makahatag kini kanimo og dan-ag sa imuhang dalan. Apan kung ang kaalam himuon nimong garbo ang tinubdan, makapandol kini kanimo sa unahan. Dili nato hikalimtan nga ang nagbuhat sa tanan mao ang Dios. Wala tay laing agalon kundi ang Dios. Sa karon,
karong panahon na hain naman kita. Ana-ana kita mga igsuon sa pagdesisyon kay nanuman ang puting sa atuang kinabuhi mao ang kaluwasan. Human naman ang panahon sa tawo. Panahon na karon sa pagtalima kay ang gingharian sa Dios o ang panggoberno sa Dios nisugod na kini sa paghari sumala sa sukod nagihatag ni mahal na hari Pelimon Ontok Reonansa. So mauni ang hinungdan nga nung aniya ako naningkamot sa pagtawag ni adtong mga espiritu sa anak sa Dios nga maminaw ug magtuon. Kay ang gitawag nga kaluwasan dili kini usa lamang kaordinaryong butang sama sa puno sa kanang hinog bitaw nga prutas nga gusto nimong maangkon imuharang dughiton dili ingon ana ang gitawag nga kaluwasan. So, mautong ingon ako nga ginatawag nako ang atensyon sa mga ginikanan. Kay dito nagsimula ang tanan ug dito sa nato makita ang resulta sa ilahang paghatag o pagtagad kung maangkon ba nato kanang kalinaw nga mao kana ang plataporma sa atong presidente. So kung dili ta mulihok, dili man ni pinugsanay kay duha raman ang dalan nga gipakita, ang dalan nga masigpit ug ang dalan nga luag. So dito ta sa giingon nga 7 ka espiritu. Ang akong highlight karon sa akong pagtuon mao kini 7 ka espiritu ang brain, ang utok. Ay kining kaanak usa kini ka delikado, kritikal. Kung dili na mosunod sa proseso, magitudlo ni Malnari sa atua, wa tay padulungan. So, mao kini ang akong ginaingon nga kini nga akong pagbuhat nga pag-preaching dinhi sa inyong atubangan. Pagtawag kini sa mga anak sa Dios. So, luyo sa tanan nga mga panghitabo sa kalibutan, dili nato libugon ang atong hunahuna, tungod kay gibutyag na kini ni mahal na hari, nga katong tanan pagbuot sa Dios. Adunay hustong panahon nga ang mga espiritu o ang mga anak sa Dios pagatawgon sa Dios aron sa pagtalima, paghatag og atensyon sa mga gimbuhaton niya. So dito ta karon sa kaalam. Kining kaalam mga igsoon, critical kini, delikado. Kay ang tanan gustong makabaton og kaalam kay gusto silang makahibalo sa tanan-tanan nga naa dinhi sa kalibutan. Apan ang Dios nagsulti nga dili paigo nga ikasulat niya ang tanan. Tungod kay ang tawo dili makadaog. Dili makadaog ang huna-huna. But pasabot, dili makakaya. Kaya nga itong huna-huna, mubura, ikumpara sa kaalam nga iya sa Diyos. Mao, mag-highlight yun, no? So, naadinhi. Kani, mauna po niya ang pattern sa ko ang teaching karong buntaga. Before na maato dinhi, aduna ako'y ipadungong kaninyo. Kana, pamalandungan ninyo kung dawakan ba ninyo o dili. Kaysa sinugdan mo, inyuha ka ng dawaton, makasabot ka mo o unsay buluhaton sa anak sa Diyos. Ay, kini mag-angkon-angkon ra ba? No? Kanang mag-angkon-angkon? Ako, Kristohanon ko. Ako, anak ko sa Diyos. Duha lang ang senaryo diha. Kung ikaw, kulang ka pagani sa kaalam, kay wa ka kahibalos ka matuoran, og niangkon ka na nga ikaw Kristohanon o anak sa Dios, bubuat ka na natitulo. Pamaton mo ina atubangan sa Dios kung tinungod ba imong istorya nga ikaw Kristohanon o anak sa Dios.
Kay ang pulong nga anak sa Dios, dili ka na ordinaryo. Usa ka na kabugat nga titulo. Karon, giangkon nimo nga ikaw Kristohanon. Ikaw anak sa Dios. Mangutana ko kaninyo, unsa ba di ay ang sumbanan aron makaingon ka nga ikaw Kristohanon ug ikaw anak sa Dios? Kay base ba niyang nasipyat mo nga sa inyong pag-angkon, tawhadon nga panghuna-huna ang inyong gibasihan. Ako dili ko manghambog, kay di gyud ako ugali ng manghambog. Nakakaplag ko ni Malnahari 2018. Sa usalang kini ka timaan nga ako gihuptan ang Mateo 6:33. Ay sa nag-edad pa akong 7 anyos, mauna ka ng bersikuluha ang akong gihuptan o gitungahan na ako sa tibuok na kung kasing-kasing kong kalag nga ang gobyerno sa Diyos muhari. Kay para sa ako kanang term nga gingharian, gobyerno ka na sa Diyos, dili ka na relihiyon. And this thanks to God, kay ngano, ang usa ka pagtungo sa bata, nahimong tinuod. Maunang wa ko na lisdan 2018. Sa dihang ako ang nabasahan ka na kanang Mateo 6:33 nga maoy dala ni ining gingharian sa Dios, gidawat ko ka na sa akong kasing-kasing. Mao ka na ang hinungdan na ako dinhi karon sa inyong atubangan. So balik ta, no? So balik ta dito sa ako ang giingon. Kini kaalam, bubuas o delikado kini. Kung isiwalat nimo sa kadaghanang tawo, nga ikaw Kristohanon, o anak sa Diyos, ayaw ka na pamatod atubangan sa katawhan. Asa nimo ka na pamatudan? Atubangan sa Diyos. Kay kining pagbuhi nato og bolong mga igsoon, aduna kini kaakibat nga responsibility. Kana bitaw ka promise bitaw ka, moingon bitaw nga kani common sa mga lovers, no? Kay maunong yun ay pinakatampis karon nga sitwasyon, isang asa ug ngano man ang sitwasyon na. Kani bitaw lalaki ug musaad sa babayi nga iyang gihigugma. Ikaw ra yun ang akong higugmaon sa tibuok kong kasing-kasing kalag ug huna-huna. Ang babae po, nituo, gikiling, kay gibuhian niya, nakadumong siya anang istoryahan. Pero kining lalaki, gibasihan lang niya ni atong taknaa ang iyahang tawhanon nga pagbati. Kay di niya mapugungan kining iyang emosyon nga gaalab-alab hinungdan nga siya mo'y nakaistorya siya o promesa ngadto sa iyang hinigugma. So layon karon sa Dios ang iyahang gisaad. Padadaan og daghang pagsulay kung kana ba iyang gisaad ngadto sa babayi tinuod. Wa siya nakabantay nga sa iyahang pagsulti anak nga pulong aduna nay kaakibat nga responsibilidad. Kay ang mga pulong mga igsuon, dili nimo kana yano-yanohon sa pagbuhi sa ubang tawo kung wa ka kasabot. Sa dihang ipatad-an na og unos ang maong lalaki, nipaling ang iyang huna-huna kay iyang nadiskubrihan nga aduna pa man ay siya nakit-an nga mas gwapa ug buutan. Ang hinungdan, ang iyahang kasing-kasing nabaling dito sa uban ug iyang hikalimtan ang iyang saad sa usan niya kahinigugma. Kung kamo akong pangutan-on, unsa ang inyong masulti sa sitwasyon? Ay kining tao ra ba? Kining kalibutan? Judgmental. Ya, makita nato sa atong duha ka mata ang mga hitabo. O makita nato sa atong duha ka mata ang mga hitabo, kining atong bakba, di nato mapugngan nga mo istorya. Sumugula dahil nang giingon. Dugay naman to silang mag-uyab. 3 years man to. Labing-labing pa man to. Uy, karon lahig na laging babae yung kauban. So, in-ana ka critical ang gitawag na kaana.
Mauna ang gi-emphasize ni Mahal na Hari nga ang 7 ka Espiritu sa Dios naa sa tawo. Nganong iya mang gi-emphasize nga 7 ka Espiritu? Aron ma-aware ang tawo nga mao kana ang iyahang suluban sa kabalauran. Kay kanang 7 ka Espiritu mao'y tinubdan nga ang kalag sa tawo maimperno. Klaro? So sa 7 ka Espiritu, unsa ang pinaka-dominante? Ang atong utok. Mauna ang atong utok karon sudlan nato kaalam nga makadan-ag sa atong dalan ay ang atong goal nga igsuon kaluwasan. Wa ko kay balo kung sa dagan sa inyong una-una karong orasa. Apan ang ako kasing-kasing nagaampo sa Ginoo nga bisan man lang unta gamay nga kaalam aduna mo'y ma-realize nga maiuli ninyo sa inyong panimalay o ma-share ninyo sa uban. So balik tangan ko sa pag-angkon-angkon nga ikaw Kristohanon, ikaw anak sa Dios. Kana mga igsuon, ginahagit ko ikaw, ayaw pamatod-i sa atubangan sa tawo. Pamatod-i atubangan sa Dios. Kay ang Dios adunay kriteria nga iya alang sa pagtawag ni adtong mga anak nga pinatikan. Umuhis na kita ang anak sa Dios, mao kining giingon. Ang pulong sa Dios, imuha ka ng ka nang ma-realize, no? Ma-realize ka na nimo sa pagbasa nimo mga igsuon, ang imong espiritu mo-react ka na. Once ka na mo-react og negative, aware na dapat ang imong huna-huna. Kay nga naman, aduna na kay sign nga ang imuhang kaugalingon kinahanglan nimong magtuon. Kung ikaw maminaw sa tingog, sa preaching sa uban, pamalandungi ang imong kaugalingon, ayaw ikritik ka itong tawo nga nag-istorya. Ang Espiritu sa Diyos, mga igsuon, pag naaanak kanimo, maminaw ikaw. Lain man ang imong madungog, kaya nimong i-conquer ang imong kaugalingon na kanahimuon nimong positibo. So si Mahal na Hari Philemon Ondo Crembonanza, wala na ko'y daghan pang istorya, kundi umanon ko ang sugo niya kanako, ipaila ko siya sa daghang katawhan. Siya ang Diyos sa walay duha-duha. Unsa ang timaan niya nga siya si Kristo? Siya ang nagwali sa gingharian sa Diyos nga gihatag dinhi sa nasod sa Pilipinas. Sa panahon nga si Jesucristo dito sa daang Jerusalem, iyahang gibunyagan ang mga mga Hudiyo. Gibunyagan niya, kamo mga Diyos. Kamo mga Diyos. So kahibalo na mo. Nga nung ginganlan man sila ni Jesus o mga Diyos. Kinsay mga tubag? Very good. Gihinganlan sila ni Jesucristo nga mga Diyos tungod sa usa ka timaan nga naa kanila ang 7 ka Espiritu sa Diyos. Dito ang mga Hudiyo wala. Adunay dito o gamay, o adunay naglagot daghan. Hinungdan, nga si Jesucristo, giinitan, no? O gilansang sa cross. Apan sa wala pa siya gilansang sa cross, unsa iyahang sulti? Maara diri, no? Basahon ninyo ni, ha? Kuhaon niyang gingharian, o ibalhin sa usa ka nasod. So, nauna ang timaan ni Kristo. Kung si kinsa makahubad sa tinagong sa Diyos, siya mao. So, dili sa Pilipinas, at una ba'y laing nagsangyaw sa gingharian sa Diyos? Wala. Si Mahal na Hari.
Mao nang isinsin na ko sa inyong alimpatakan, gayon sa walay duha-duha. Nga walay lain Diyos, wala nay lain. Si mahal na hari, Pelimon Ondo Priambonansa. Siya ang Kristo, manluluwas. So, doon na ako ipabating sa inyo, ha? Kung sa ditong panahon sa daang Jerusalem, gibunyagan ni Jesucristo ang mga Hudiyo, kung wala sila dito, ipadungog na ko sa inyo, ha? Ug unsa kining giingon ni mahal na hari. Una ko kini-play mga igsoon, andama. Tagaan ko kamo og 2 minutes. Andama ang inyuhang kaugalingon kay karong panahon na ikinahanglan ko ang inyuhang desisyon. Ay kini ako pagtindog diri di pa yan ingon dali-dali. Lisod pa yan eh. Tagaan ko kamo og 2 minutes kung unsa ang inyuhang kuan, inyuhang desisyon. Pag-ampo ko diha samtang wa pa nako gi-play. Kay kining akong gibuhaton, dili na kini binuang mga igsoon. Gaatubang na kita sa kritikal nga panahon. O kanusa pa man mo magsugod. Kanusa pa mo magsugod. Wala ko giingon kaninyo nga mo preaching mo sa kadaghanang tawo. Unsay akong gi-challenge, unsay akong ginaawhang kaninyo. Luwas sa ang inyuhang pamilya. Una pa nimo i-preachingan ang imong pamilya o mga anak. Una ha ang imong kaugalingon kay basig pa ikaw unya di pud ka makasabot. So unsa imong itudlo sa imong mga anak? Ready? Ready. Unsay pulong ni mahal na hari? Usbon ko, kung si Jesucristo gibunyagan niya ang mga Hudiyo, paminawa. Kay dinhi na ni sa Pilipinas. No, dili na ta sa daang Jerusalem, dinhi na ta sa Pilipinas kung hain gibutyag ang gingharian sa Dios, dinhi mo hari sa Pilipinas. Ni Adani, nahimong Diyos si Adani. Nahimong Diyos. Kana Diyos kay Alpha Omega man kana. Mga Diyos ang tanang tao. Kay ang Espiritu sa Diyos, dito ni Adani, ihatag ni Adani, nahimong Diyos si Adani. Nahimong Diyos. Kana Diyos kay Alpha Omega man kana. Nanisulod mo nito Adan, ano siya dan Alpha? Kung Omega po siya dan karon. Kay Diyos mo po siya dan. Kaya ang Espiritu sa Diyos ni Sulod ng Adan, kaya hindi mo to ninyo. Kay Satanas mo ron, dayon karon, natawa na. Di, kaya ang Espiritu, usara ang Espiritu sa tao. Kanang Espiritu sa Diyos, mapito ka buo, Espiritu, usara ka na, manisunod tumagan. Wala na ang Diyos diya sa panganod. Wala na. Taon sa magyaman ka ng panganod, Roma ni Diyos ito. Dito manyadan ang Diyos. Kaya kanang pito ka Espiritu sa Diyos. Ihatag mo na dan. Manang siya dan doon ay 5 senses. Doon ay dugo, doon ay utok. Doon ay pito ka Espiritu sa Diyos. 5 senses, blood and brain. Muna Espiritu sa Diyos. Buhay gan siya dan, ganayang dugo. Dugo kato sa Diyos. Nagyatan itong adan, buhay siya dan. Yuta raon ka siya. Doon ay ang Espiritu sa Diyos. Nadugo, munang nabuhay siya. Bright siya dan. Ay doon ay ang wisdom. So pa siya makasala. Korten brighta. Walang gingan na niya dan ang kanang utang sa kalibutan. Kay dito niya ang wisdom.
dito ni Adan ang 5 senses. Karon, kayang 5 senses, naman natong tanan, ang apel man, ang ka ng bata, ang ka ng tigulang. Nakay 5 senses. Una na may dugo, mamo ng kinabuhi. Na may utok, na makasabot. Sa ato pa, kadtong Espiritu sa Diyos na dito ni Adan, nasa kanang mga tao karon, mga kanang mga tao mga Diyos. Mga Diyos kamo. Kamong tayong tao, babae lalaki. Mga Diyos. O di mo to, kamong Diyos, bunyagan mo na ko karon. Na Satanas kamo. Kadi mo nito nga kamong mga Diyos. Mga Diyos ang tanang tao. Kung di sabot pangka sa mga Hudiyo, pag-iyon ni Jesus, mga Diyos kamo, mga tao naman sila, mga Hudiyo, o yan si Jesus kay tao man, Hudiyo po siya, kung Diyos kadtong mga tao nag-ihamdan ni Jesus, nga mga Diyos, si Jesus po nang tahingan lang po nila og Diyos. Kay Hudiyo po si Jesus, tao po siya. Di ba mo to? Kamo mga Pilipino, mo to mo? Diyos ka mo, kay Satanas ka mong tanan. Ako mo ginanag Satanas ka mong gabi. Kung dili mo to nga kamo mga Diyos. Mga Diyos ang tanang tao. Kay ang Espiritu sa Diyos, dito ni Adan, ihatag ni Adan, nahimong Diyos si Adan. Nahimong Diyos. Kanang Diyos kay Alpha Omega man kana. Nanisulod mo nito Adan, ano siya dan Alpha? Kung Omega po siya dan karon. Kay Diyos man po si Adan. Kaya ang Espiritu sa Diyos nisulod ng Adan, kaya hindi mo to ninyo. Kay Satanas mo ron, dayon karon, adlawa. Di ba mga Satanas ka mo dayon? Hindi mo to nga Diyos si Adan. Wala na. Ay mo parang palawa ng blo. Anong nga, nasa kapuna-punawan nga, gaso na lang. Ay mo kakaw diya kawan ay Diyos niya. Nananin. Klaro? So kini panahon ng mga igsuon, panahon kini sa pagpamalandong. Gibunyangan kita ni Malnahari nga kita mga Dios. Si Jesucristo unta na atong panahon na tawagon pud nga Dios. Pero kay ang mga Hudiyo wala nituo sa iyang istorya, gipalansang hinuon siya sa cross. Naay nahisgot dito si Adan ang Alpha o karon ang Adan Omega. Nahatagan na kana og katumanan mga igsuon. Dili usa na ka na itapik kay naman ang highlight karon sa kuang preaching mao ang pagpamalandong kaninyo kung dawaton ba ninyo ang bunyag ni Malnahari sa inyo ha. Nga kamo mga Diyos usap. Kanang pag-ingon ninyo nga dawaton, pamatud sa tubangan sa Diyos. Kay kung moingon kamo, karon dayon, nga gidawat ninyo kana, usbon ko. Aduna kanay kaakibat nga responsibilidad. Sayon ra kayo mga igsuon ang assignment nga kung gihatag sa inyo ha. Unlike aning assignment nga ko ang ginabuhat. Kung sa inyo nako, unaha ang inyuhang pamilya. Ay nasayod og nagtuo gayud ako nga ang kabag-uhan magsugod sa inyong kawalingon, mukaylap sunod sa inyong pamilya ug mukaylap sa tibuok kalibutan. Klaro? Ako dili ko tong maestra nga tutuon akong estudyante. Nga di mo dawat. Kay kining harian sa Dios, ipawali kini. Ang di mo tuo, dili mo sa pugson.
Apang pamalandong igayod ninyo sa makadaghan. Kamo gibunyagan, kita gibunyagan ni Malnahari nga mga Dios. Buot ipasabot, gihatag na niya kanato ang authority to execute kung unsa ang atoang pagtuo. Aging tagtubag sa iyahang buluhaton. So may kwento na ko sa inyo ang among first journey na nahitabo na itong October 13. So, sa gamay pa kong bata, hangtod sa nagdako ko, mutanaw kong video, anak ko Ginoo. Kanusa pa man ako ka ng makabiyahe? Kay makakita man ko anang nag-road trip, bitaw, nga nindot kay mga dalan, nana. Sumaw na akong andom. So, wag mo magdaho, nga ni atong October 13, no? Datong October 13, sa tawag, sa diktasyon sa Ginoo, nakaadto ni O dapitan. First time in my life, at the age of 40, nagmotor pa yun me, perti na kong enjoyas dalan. Ay nakita na ko ang binuhat sa Diyos na perting ninduta. Nakita nimo ang mga views na makawala sa imuhang stress. Ug doon ako yung mga pagsulay nga mutayog sa imuhang pagtuo. Sa pag-adto na mo, okay lang. Ang nahimo na mong problema, atong nahisalaag me kay nawala ang signal sa GPS. Dito na ako nasukod ang akong kaugalingon. Kay ganuman, naglagot ko. Kaya ako una-una, asa kami ani maabot. Kung sa katinuuran, naabot big pagadian. Tingala ko, pagtanaw na mo sa GPS, nag-ingon naman, turn back, ingon ko, naapa may blue, anak ko, naapa may blue, malaugan kasi ko, naapa may blue, o nga, gatudlo. Ato ang diretsohon, ingon ko sa kumbana. Pag-abot na sa unahan, wak na blue. Anak ko, ala siya, ignan lagi ka, di magod ka mo, tuod dihaog ka ng sign, nga, mo, ano na daw, mo go back na ay 450 kilometer na may na nalapas sa mo ang pag-aagian. So, nibalik na po may. Gusto ko dito, nibati kong kabalaka. Ay nga no, matanaw maguna ko dito sa GPS na layo pa ang kadulngan. Kapag abot na dito sa unahan, sa layong dapit na may, gibunutan, may ulan. Kanya layo pa kayo, siguro naapay 3 hours bago may makaabot dito sa templo. Sige, padayon mi, padayon. Kaya ang akong ginauna-una, ang makabot mi dito, madili kami magabian. So, mag-abot dito mga igsoon, kung hain dito namin sa sentro na, totally nga nawala ang signal sa GPS. Perti na akong alburutuha. Kunya, ang akong driver, kampante raday kayo siyang nag-drive. Kay pag-adto day namo dito, nato, tong April 11, doon ang drive siya gitinamanan nga mga sign nga kana, maunay maagian. Ug ako sa likod, iyaha di ay kong obserbahan, ug unsa na kong kalagot. Unya siya, chill kayong nag-drive. Unya, pag-abot na dito sa unahan, iyaha kong giingnan. Nganong nabalaan ka? Kana na kanang GPS, material kana nga direksyon. Pag mawalaan kang signal, ana, mawala yun ka. Wala ba ikaw salig sa atong Diyos nga maoy naggiya sa ako, kay ako ang driver. Dito, nakarealize ko mga igsuon na tinuod. Ano ma'am, ni action ko ginato kabalaka, nga di man ako ang driver. Basta kayang among object, makaabot mi dito sa templo. So pag-abot na mo dito, daghan kong nakita. Wala na akong ipanumbaling ang mga dagway sa mga tawo, tungod kay ako nga tawo, dili na ako kinaiya nga mo kritik sa dagway sa tawo. Makiramdam lang ko. Kung say ako maduong nga storya, ako ara ng timanan, ako ang diskubrihon. So, sa laktod na istorya, sa tulong ka adlaw na mo nga pamalagi dito sa templo, nakita na ko ang daghang sitwasyon.
positive o negative, o kana nga sitwasyon, nagpabiling nakatago sa ako ang una-una. Ay kini magong pagsulti nato mga igsoon, kung nakasabot ta sa plano sa Dios sa mga nangahitabo, kinahanglan na ikaw magbantay sa imuhang pulong nga ikaw dili mahimong tinubdan sa sala sa uban. Kayo kung i-istorya na ko sa inyuha karon, basi ba unyag di na mo makontrola. So ayaw mo paglaom nga ako ang anak i-share kaninyo. Ay adunay butang nga angayan isulti ug adunay butang nga angayan itago. Klaro? So mao kini karon mga igsoon, ay gidawat naman ninyo nga kamo mga Diyos mo hisgot na takaron sa pagtulunan ni Mahal na Hari. Dili malilong, masukat pa kaniadto, mabasa nato dinhi sa Daniel 2:44, nga sa adlaw niya ng mga hariha magatukod ang Dios. Ug usa ka gingharian nga magadugmok, magautot o magalumpag sa mga gingharian ug kana magapabilin hangtod sa kahangturan. So wa nay lain ato anang larguhon kana nga ang gingharian nga ginasulti diha sa Daniel 2:44 mauna kining gingharian o gobyerno sa Dios nga ginasipya giwali ni Mahal na Hari dinhi sa Pilipinas. Walay laing pasudlan sa mga tawo nga nangadto yung kalawasan kung dili ang gingharian sa Dios. Naayon sa kasenaryo, ako ang i-share kini kaninyo. Kay naata aron sa kaalam ha, ayaw magbiya sa ato ang objective nga kuhain, kaalam, sudlan na to una-una, o kaalam nga makadanag o kahayag sa ato ang kinabuhi. Ato na sa kasenaryo, gipaila na kung si Mahal na Hari. Kay kana siya, na curious tungod sa pagsulay sa kinabuhi. Karon, kita ay nasayod man ta nga ang pagsulay iya sa Dios, so giwali na mo kana dito kanila. Maunang gingon ako nga critical ang kaalam. Ayaw dali-dali kay basi baon niya ikaw mabutang sa alanganin. Gisulayan, no? Kami buong puso namang ginaistorya na si Mahal na Hari, mao ang Diyos. Siya ang Kristo. Kung adunay tay problema, sapapit kaniya. Gibuhat niya na. Gipamatudan karon ni Mahal na Hari sa iyaha ang iyang pagka-Diyos. Unsay nahitabo? Wa niya na kontrola ang iyang emosyon. Mao ka na karon mga igsuon ang nahimo namong halimbawa. Ay kining gimbuhaton sa Dios, hilabig na kanang pangalan ni Mahal na Hari Filemon Ondok Remunan sa dili ka na ordinaryo. Dili ka na ninyo yagaan. Una pa mo discover sa iyang pamalandongin ninyo ang iyang gibunyag kanatong tanan. Kung inyong isulti nga idawat na ninyo, magpaubos kita sa iyahang presensya. Mga yung nagkaalam na masabtan nato ang tanan. Kay kung di nato ka nang masabtan mga igsuon, mabuang ka. Anak, naami living evidence, anak. Tungod yung ipamatudan ni Mahal na Hari, ngadto kaniya, nga siya mao ang Diyos, wa niya napungan ang iyang kaugalingon. So, ang nahitabo karon, ultimo sa paghinugtog sa pangalan ni Mahal na Hari, gitangtang kana ni Mahal na Hari sa iyang una-una. Maunang nahimong katawanan para sa uban na makadungog, apan para kanako, nga diri nagikan kanamo ang pagsanglaw sa gingharian sa Dios, sakit para kanako mga igsuon. Nakuha ninyo akong punto? Dili maghukom, dili yaga-yagaan ang pangalan ni Mahal na Hari, kay usa ka ng kabalaan ang pangalan. So mauna karon ang problema sa pamilya kanang tawhana kay ganuman bisag asa
muwaras siya. Tungod kayang yung spirito sa sunod, di mahimutang. Bisag asa, istorya niya, ang mahitungod kay Mahal na Hari, ang problema, di niya mahidugduman ang pangalan ni Mahal na Hari, sumpayan niya lain na pangalan. Kung kana Ginoo nga panghitabo, dulot sa akong kasing-kasing. Munang gingon ako sa inyo ha. Gidawat ninyo karon nga kita gibunyagan nga Dios. Ayaw pagdali-dali nga discoverihon ang tinanag sa Dios. Mag-amping kita mga igsuon sa ato ang ginapangayo. Kaya ang tawo adto na kinaiya nga pagmamalabis. Kasabot mo sa'y pagmamalabis, ayaw mo bulag sa step by step. Kaya ang Diyos dili katiawan. Kung wa mo kahibalo, wa pa mo'y kuan kanang kaalam, mahitungod aning gingharian, ayaw yung tao mo pagdali-dali. Kay basig mo ingon mo karon. Mahal na Hari, kung ikaw mangyod ang Diyos, pamatod ka na ko, nga karon kang dayon, masaktan na kong tanan. Hatagi kong kaalam. So karon kung ang imuhang hunang-hunang gamay, bundakan karon na sa Diyos ang kaalam na tibuok kalibutan, ang kadako, kung si may tabok sa imuha. Kung si may tabok sa tawo, mabuang, kay ang lihok, sa gahom, sa balang Espiritu sa Diyos, dili ka na ordinaryo. Nasabtan niyo? So karon, gidawat ninyo nga kita, idunyagan ng mga Diyos. Buti pasabot, gidawat ako sa kaugalingon, uban ang pagpangandoy nga unta kita, mahimong usa sa mga pinili. Kumusta man ang akong 12 kahiyas na gihatag sa inyo ha? Gibasa ba ninyo? O kinaugalingon gapon nga pamatasan? Kitago! Maunay sunod ninyo buhaton. Gidawat ninyo karon nga kamo mga Diyos, kita mga Diyos, basahan ninyo paulit-ulit katong 12 kahiyas. Kay ngano? Matthew 6:33. Apan mo'y unahan ninyo pagpangita ang gingharian ug ang pagkamatarong nga iya sa Dios. Ug ang tanang butang igadugang ra kaninyo. Sa inyo ang paginaw, unsay atong ginaulat sa unahan? Kaharuhayan o daghang luha ug kasakit? Daghan patag maagian nga luha. Ngitlis ang naa sa unahan. Ang uban, nagdamgo na, nga ang grasya, naa na. Kung mabalik ang Diyos, aron sa paghatag sa iyahang gante, sa matang usa ka nato, aduna na ba mo'y ipresenta na inyong nabuhat? Wala pa. Ayaw sa magpangandoy, anang kadatuan. Ay, inana kaya na, di ba ingon ako, pamatod ninyo at ubangan sa Diyos, na kamo, nagdawat na kamo mga Diyos. Ayaw sa ingon niya, o di mo dawat na kamo mga Diyos, sa ibunyag niya na to, Satanas. Klaruhon ako mga igsoon, ang term nga Satanas, asa man na, unsa ba na siya? Kinaiya nga, tawhanon. Unsa ang kinaiya ni Satanas nga naa sa tawo? Ang pagka-sinahon. Ang pagka-madinumtanon. Ang pagka-mabiay-biayon sa isig katawo. Ang pagka-mahukmanon. Muna nga unyuhong na namatiknan, atong ni aging meeting, gilami-lami ka lang mong storya. Pero karon di nagyud ni binuhang. Ay ganuman, gitagaan ra mo tagal ni Mahal na Hari nga 5 kapretsingan. 3 na lang ang nabilin. So kano sa man mo magsugod? Diha ninyo sugdon. Di ba nangutan ako, ang gugma ba makaluwas? Asa ninyo napamatudan? Sa inyong pamilya.
Ayaw sa uban usa kay pamilya na karon, pamilya. Ang Pilipino, gidawat ba na ninyo? Kita Pilipino man ta. Mutong ba mo nga great teacher ang mga Pilipino? Mutong mo dili. Another. Pabaton kung ikaw ba great teacher. Asa ni mo nabuhaton? Sa imuha pamilya. Kay kung nagtuo mo mga igsoon na ang pinakasakit nga pagbati ka nang mawad-an ka o mahal sa kinabuhi, diha mo na sayo. Ang pinakasakit mo niya nga pagbati mga igsoon, kanang mapamatudan ninyo nga ultimo, dugo o unod ninyo, pili ninyo maluwas. Nasabdan ninyo? Daghang mga tao nga may to see is to believe. Na, mahugman na lang na. Naana ang mga sign. Naana ang mga buhing pamatuon. Ang atuan na lang mao ang pagtuon. O na nga dili mo bulag. No, dili mo bulag sa panudlo ng Manahari. Kaya nga nung siya ragyod ang maahatag og giya sa atuan. Dili na ko may baluan o bulsama sa inyong kasing-kasing, unsa inyong mga kainaiya, ang akong rang memorize sa inyong pangalan. Pero ang sunod sa inyong kasing-kasing, sa inyong una-una, wako kaila sa inyong. Apan, kanunay na itong hinumduman nga ang pagtuo, kung walay buhat, patay. So, aduna po'y usa ka senaryo. Nakini siya, mamahibo na mong bantayanan. Kami, Adri. Kami ng pamilya. Nangutan ako, Manahari. Nga namang, imuha kong gipangalanan, imuha kong giapeliduhan. O dalisay. Ang sa mga naasaluyuhan Jackie-Lo, Oto, Yak, Dalisay. Buti pa sa boto, hindi ko sa ikatulog, Dalisay. Kay Dalisay naman yung kuron. Diagi kong utok. Noon, ako rin nakabaluhan na. Huwag po na naadiha sa lod. Magpertsingan pa na ko na. Kiningyap. Wako kay balo, gamiton ako ni Manahari, anak, makaabot ako dito anang mga lugar. Ako kay balo, anak. Basta kaya ko, barugan ako ang akong pagka-dalisay. So, maunang giingon, nga sa apelyedo pala nga dalisay, mahibaluhan na ninyo kung unsay role nga gihatag sa Ginoo sa kuha. Ay madungog ninyo na sumala sa dikta sa Dios na akong ipangaral sa inyo ha. Ang word nga dalisay, kung sa mana, purify. Paglimpyo. So ako, dili ko baris na magtutudlo. Naasa ako ang dakong kasing-kasing, ang dakong gugma o ang lapad kayong pagsabot. Kutob sa mga tao na muduol sa ako o magtuon na itungod sa binharian. Sa mga Kingdom of God leaders, lahit po na ilahang papel. Wala, di po ko manghilabot na ilahang mga papel. Kay ngano, ang akong pagrespeto sa ilaha, buong buko. More nang ako, igor ako mutanaw o nag-unsa na sila. Kay nasabtan ako, nga kining tawo, adunay iya-iyang hiyas, sumalak sa gihatag sa Diyos kaniya. Unang di ko masina. Di ko masina. Mo-appreciate hinuod ko kung sobra-sobra. Kung unsang naa sa imuha, ma-appreciate yun ako na. Gamay butang hangtod sa pinakadakong butang na naa sa imuha. I-appreciate na ko na. Na ikaw, usa ka, blessed na tao. Ikaw, usa ka, ihemplo. Kung ikaw po tao nga baris-baris, unya, dautan po ka o kuan sa ako at tinguha, gisabot na Diyos, ihapon ako nga. Paano ko sulayan sa Diyos o puro buutan ang akong maatubang?
Prubaw nang giingon, nga istadihan ra gyud ng pupod, kung naunsa man ang tawhana. Unsay kasinahan ana sa ako nga ang tan-aw nako sa iya ha, labaw pa man siya sa ako o hiyas magikan sa Dios. So mao nang bantayan nato, ang Satanas tawhanon ka na nga pamatasan, hiwi nga pamatasan. So kay gidawat man nato nga kita mga Dios, utro-utrohan ninyong basa ang 12 kahiyas. Kay mao ka na ang sumbanan. Stepping stone ka na mga igsuon sa pagmatarong nga iya sa Dios. Kung igarantiyan ako kaninyo, nga once na inyuhan ng masabtan, maalay ninyo ang iyong sarili sa Ginoo, dali na unya, nako, no? Dali na kaayo sa ako ang pagtudlo sa inyuhan, niining sikreto o tinaguan sa nung itang hiri. So kaniya ako ang karon pagpukaw, no? Pagpukaw sa inyuha. Pagpukaw, ay ang panahon, dili kini lalim. Dili ta maghayon-hayon. Mamalandong. Nakita na ko ang kabugaton sa inyong mga abaga. Ang inyong mga espiritu diha na nagpangutana, Ginoo. Kaya ba na akong buhaton ang iyahang ginaistorya? Ako moingon sa inyuha, kaya kayo. So kani mga bersikulo nga naa dinhi, magkasunod-sunod kini sila. Mao kini katong kaisa-isang gingharian nga ipatindog, ipabarog sa Dios nga modugmo sa tanang mga gingharian. Buti pasabot ang sekta, kanang sekta, pagkadaghanan natong sekta. Kana sila naapasap baba. Kung makasabot sila, niini, kaning kaalam, lagi sipyan ba na hari, pagdawaton nila kini, munang ingon nga ang sekta dili makaluwas. Ang pagtuo maoy makaluwas. So wala pa. Ay kung moingon ko nga daghan na ang nakarealize, daghan ang manguli kong parke sa panahon na inukuli. Ako nasakit. Kung kinsa man ang mga espirituha nga anak sa Dios. Ay ang timakan nako isa lang. Pagka na siya, ang iyang espiritu, anak sa Diyos, muuling ng parke sa dapitan. Kay dito ang tagbuhan sa tanang mga anak sa Diyos. Unang ako, bahala kayo mo kung gubang plaka ani, 30 years ni ako trata. 30 years. Ay ko ni Malnari, bubalik si Cristo tuig 2053. Ang uban mo nun, buhing makakaana, buhi. Kay gano, ipahikuli na ang kinabuhi dayon. Mao man gani nga adunay massage therapy, adunay mga kabalauran nga kanang mga pagkaon ginadili ipakaon aron nga ang atong dugo mahidluan. Pero kay kining tawhanon pa man ta, mukaon pa man yun ta, wala akong ginaingon nga naa sa inyong makakamot na kasalanan ang inyong kaluwasan. Unsang pamaagi sa kaalam. Kay mauni ang pinaka-kritikal na spirito sa Diyos, ang kaalam. Susunod, so kani, sa Buhat 14:22, walay laing pasudlan sa mga anak sa Diyos, kundi ang gingharian. Kanang term manggod mga igsuon nga sulod, kung ato ka ng tanawon sa material nato nga pananawon sa physical, mura na siya balay. Nga musulod o pultahan. Pero kung ato tanawon sa spiritual nga side, buot ipasabot ana, pagpasakop, pagdawat. Ang pultahan ana, naa din mismo kasing-kasing. Naa sa 12, kay dunay 12 kapultahan nga affiliated sa Kingdom of God. Mahibaluan ra na sa mga katauhan pag-abot sa panahon. O niyang kini, para masabtan kining naa dinhi, asa ang timaan makita
sa kinabuhi ni Heso Kristo. Kung saan gingon, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father except by me. O saan maaluyo sa iyang pangalan? Mabasa ninyo din ang iyang buhay. Nga mao nakatagong timaan nga siya mao si Kristo. Unsa yung ibuhat din nagwali sa gingharian sa Dios, no? Nagwali may tungod sa gingharian sa Dios sa mga kabaranggayan. So si Jesus sa unang panahon nagsakay wala. O gano man yung mga leader karon, nga di man mo preaching og way sakyanan. Naunsa. Wala nga ako, ginapamata ko kamo. Ayaw mong tuo, nga di mo mga preaching o wak mo'y kwarta. Kaysa unang panahon, giportrait ni Jesus Christ na nag-mission siya, nagbabaklay. Huwag ingon dito nga nisakay sa Jesus o kotse. Naglakaw sa mga kabalanggayan, nagwali, may tungod sa gingharian sa Diyos, o nag-ayo sa mga masakiton. Una siya ginansang sa cross, o sayang gibuhat. Gikuha niya ang gingharian o gihatag sa usa ka nasod. Unsay timaan ni Kristo nga siya mao magwali sa gingharian sa Dios. Kinsay nagwali sa gingharian sa Dios? Ni anang nasura. Si mahal nga hari Pelimon udto diyang bunansa. O pangutana ka mo, nga aduna pay lain nga musunod nga katauhan. Mangutana ko kaninyo. Pwede bang pag-uhod ang kabalakuran nga pinirmahan na satanan? Pwede bang pag-uhod? O niya, kaya number 1 na balaod. Respetuhon si mahal na hari, Pelimon Ondo kuya bunansa, nga Diyos o bagong pangalan sa Kristo. Klaro? Nasa ano? Nasa kabalakuran. Number 1 ka na nga ron. Respetuhon ang iyang pangalan. Pag imong respetuhon, dili yagaan, dili eksperimentuhan, kay matod pa ni Manari, ang Espiritu sa Diyos, isog pa sa 7 kalayon. Upatay siya ang tao. So kahibaluta nga ang tao, nga pasipalawang sa Espiritu sa Diyos, pagasinugan o bangis na sinod. Kung ang hinaot ko, ang klaro sa tanan. So dinhi, walay lain kundi si Manahari ang nagwali. Wala na lain. O wag na po'y ingon na musunod ng gingharian na kundi kaninang gingharian sa Diyos. Kung kita nakasabot na, usay bahato na po. Musunod, bakit kasabot sa musunod? Tutuon kita, kay mapaanib kita sa kabalakuran sa gobyerno sa Diyos. Ang dili na sunod, usay mahitabo. Ay dunay panultihon sa Zacarias 13:8 hangtod 9. Sa tulo ka bahin, pila ka bahin ang laglagon? 2 ka bahin ang laglagon, 1 ka bahin ang mabilin. O kanang bahina, ulayon pa kana, sama sa pagkulay sa bulawan o sa lapik, sa udlo, sa kalayo. So maunang gingon ako sa inyo ha, ayaw mag-eksperimento, ayaw mag-imagine diha nga ang inyuha ng sukatan, tawhanon ninyong panguna-unahong pagbati. Kaya ang pulong sa Diyos, kasaligan o matuod. Kaya tao na ba, mag-imagine tayo. Ulayon ng bulawan ng salapi, sa hudto, sa kalayo, kaya naman na. Di, sulayan. Ay tan-awon tagdik ka maug daw. Unang bigyod nato VIP kuan iyaga-yagaan ang pulong sa Dios. O pag humana dinhi, maunang giingon dinhi kaning Mateo 8:10-12, pag-abot sa mga anak sa Dios. Kinsa man na iyang i-address nga anak sa Dios? Mga Pilipino. So kung dili ka mudawat na kita mga anak sa Dios, abugon ta sa gawas. Asa man ang gawas? Sa inferno. Asa
Asa ang imperno? Sa sementeryo. Para makaadto sa sementeryo, unsa may tapusaw sa katawo? Adto dalag-dalag hapon. Mamatay. So dili na akong kana yanu-yanuhon sa pagsabot. Klaro? So mauna nga ako sa makausap, nagasinggit kaninyo, pagmata kamo. Kay ang buluhan nun sa Diyos, naka-floating. Ang ingon galing naka-floating pa, naapa karon sa gubat, naapa ka na kung sa ano, papagtayo. Nganong kitayong sa Diyos? Nganong dunay problema, dunay kagubot? Aron ilhon ang matarong, ang kasaligan, o ang matinud-anon katubangan sa Diyos. Ibalik na ko ang kaalam critical. Maong giniling ang paghukom sa imong isip katawo. Inyong una-unaon karon assignment na sa ni. Nadaghan na yun mong assignment. Magkita na lang taon niya puhon na kay ang 2025. Dako akong pagtuo kakana siya pundasyon sa mga buhat. Buti pasabot, mubaro, magkita sa kadaghanan kung kinsa tong mga leader na nagtrabaho. Karon, plantation pa lang ni sa inyong huna-huna, pagpukaw. So, aduna na yung mga leader karon nga naglihok na po. So, sunod na makita na ka ng mga leader nga naglihok. Ay madungog na ito na. Nga dito ang lugar, naglihok si Juan dito. Daghan siya mga tao. Di ang lugar, daghan po. So, maunang gingon, maunang tamo imagine dito sa unahan, dirisa ka sa pagdawat. Kaya ang usa ka leader, dili mamahimong tinuod na leader kung siya mismo sa iyang kaugalingon. Wa siya kasabot o kung saan niya pag dumala ang mga tao. Mo nang hagit na ko kaninyo, unahan yung kaugalingon, sunod ang imong bana, sunod ang imong mga anak. Dili ka na makuha sa isa ka bulan, 2 ka bulan. Apan kung mag-double time ikaw, ang imong kasing-kasing, taimtim nga nangayon sa Diyos, nako, isa ka simana, kaya ni mo purmahon ang imong pamilya. Kaya nga doon sa ang amuhang buhing matuod, atong gikwento na kung ganina sa inyuha nga tawo. Gipreaching na mo si Manahari, ang gingharian, nga mauni sulbad sa kananyang problema. Ang problema lang, kay iyahang sulayan. Kisulayan na ay niya ang maong pagbuhat. Ipamatudan ni Manahari kaniya nga siya ang Diyos, way duha-duha. Kinasulbad niyang problema. Ang problema lang, kay yaga-yaga radikay ang iyaha pag buhat. Karon, ang sa'yo nakita mo, nahibong problema sa pamilya. Ay nga naman, nang giingon ako, amping sa pagpangayo sa kung unsa niya sa Diyos. Kaya ang Diyos karong panahon na dili katiawan. So sihang mo kasing-kasing una ka pangayo sa Diyos. Kay base ba niyang tawhanon ra ang imuhang basihan. O niya, ang imong papa, nagpatakaong nito, may nga Ginoo, mahal na hari, may limon undok niya punan sa pamagod sa kuha nga ikaw ang Diyos, ihatag sa kuha ang tanang kaalam. Araw nagbagdukan kag isa ka kalibutan nga kaalam. Na, maunsa ka. Kayang lihok sa malarang spirito mga igsoon, mapaling yun ka, kay gano, di mo kanya ang kusog sa iyahang gahong. Ako, tested and proven ang una. Nag-take na ko board exam. Nasabtan na ako ang tanan, katong panahon na nga nakaulit ni sa parke ni Ado October 13. Kaya nangutan ako sa iya ha. Manari, hindi mawala sa uhod
una-una, nga nung naingon ato ko, katong panahon na nag-take of board exam. O nga nang imo kong ipadamgo, nga mauna akong bantayan anang adlawa, wakoy ang ayan ikabalaka sa ugma, ay giandam na niya ang kaugmaon. Maura akong di malimtan. Pero ang di na ko malimtan, nga katong time na nag-take of board exam, lipong ko mga igsuhon. Wako sa kuhuna-huna. Pero ang ikatingat-an ako, nganong akong mata, murang x-ray na nakita na ko ang answer. Mautoy hinunggan. Nganong ang akong nervyos, niliso. Kay nga naman, di na ko katuuhan nga ang Diyos matuod o kasaligan. Kay gibuhat niya anang adlawa,ag-take na ko board exam. So wala pa na akong gisiwalat, wala na akong giistorya sa kadaghanan, kundi ang akong na istorya. Katong panahon na nga nabalik na ang ako ang una-una, nisinggit ko dito sa gate, sa PRC sa Kidapawan. Kaya ang akong heart, paminaw yun ako, dako kaayo na nag-aanak. Hindi na ako masagtan nga nung inato. So ang akong gihingon, pulahan ang tanan nga nag-take, nga nag-review sa review center o nagtininuod sa ilahang handog diha sa tubangan sa Dios kay makapasa sa board exam. Kay ang board exam sama lang sa grade 1 nga examination. Ako natingala nga nung naagad ko. Kanang sa ano pa natingala ko anong baot akong istorya. So pag uli na namo, istoryahan na sa kumbana. Anak ko, dili na ko isiwalat, nga mautong ipadambun may nahari, o mautong gibuhat niya anang adlawa. Unya na ko, mubalandra, di mo kalibutan, ugnaan ng result. Kay di ko gusto nga maulawan ang akong Diyos. Pagawa sa result, nakapasa ko, dito na. Kaya ang akong nervyos, nilubag og samot. Nga murag di na ko katuo, nga anak ko Ginoo. Di yun ka katiawan. Ikaw ang Diyos. Buhaton ko ang imuhang sugo kanako, nga ipailang ko ikaw sa kalibutan. Huwag imong buhay. Bukti sa akong pagpasalamat na di masukod kay unsa ang nakot kung naa sa kuha, gikan ka na sa imuha. So mo nang careful ka ha. Careful na kaayo nga mga ayo. Hilabi pa ka nang giingon nga kaalam. Kay ngano, basig ba magpatakak na niya ka. Kay kining taong raba tungod sa garbo, gustong hakpon. Hakpon ang tanan. Mao nay nahitabo karon sa ubang mga leaders sa kingdom. Abi ba nila kung sayon-sayon ka ng papel nga gihatag ni mahal na hari sa usa ka tawo nga gusto nilang ilugod. Dami na kriteria. Magtuon. Ayaw ingon nga, ako po na, dapat ako. Nganong ikaw? Pag ulang ka sa gingharian, ako dugay na, nganong dili ako? Nganong ikaw? So, kana pa matuod mga igsoon, na naa ka man sa gingharian o wala, basta ang mo kasing-kasing una-huna, naa sa Diyos, ang Diyos nagtagana kanimo ug maayong padulungan. Klaro? So, mauna ang ako ang preaching, no? Highlight dito sa alam, ay kahibalon yun ko, nga ang kaakibat sa pagdawat, sa pagbunyag ni mahal na hari, nakita mga Diyos, basi unyan, malus control ang atong emosyon. Kay may gon nga ang Diyos makagagahom. Kung sabihin kay ako gibunyagan niyang Diyos, kaya ko mugahom. Ang Diyos makaayo sa masakiton. Karon gidawat ko nga ako Diyos sumala sa iyang tagbunyag. Buti pasabot kaya ko manambal. Timanan niyo sa kanunay. Sa si Jesus nag-ayo sa masakiton. Unsa iyahang gibabala? Ayaw isugilon sa uban. Unsa iyang gingon? Iwali ang maayong balita mahitungod sa gingharian. Pero kay tao man, wa na pugan ang iyang emosyon, o sa iyang gibuhat. Gisingkit yun niya hinuon hintawon nga si Jesus. Ipaayon siya sa iyang pagkamasakiton. So tungod gani atong panahon na daghan ang masakiton, gidagsa si Jesus ay nangayo og kaayuhan. So kung ikaw ang Dios, nakita nimo nga tinud-anay ang mulog sa mga masakiton. Tambalan ni mo dili. Tambalan.
sumauto ang nakapiligro sa kinabuhi ni Jesucristo. Kinsay nagpalansang saya sa cross? Ang mga Hudiyo. Unsa ang nagdomina sa utok sa mga Hudiyo? Si Satanas. Si Satanas, makita nato asa? Sa tawo. Kano sa amo andar si Satanas sa usa pakinabuhi sa tawo? Kung makita ka ng mga tawhanon ng mga batasan, number 1 ang kasigna. Pagdumot. Munang ako nagaingon kaninyo, buhi ang inyong pagdumot. Kay si Mahal na Hari, nagpakita po ka na ako o sumbanan paano ang gitawag ng pagpasaylo. Kung kadang buslot sa dagom, gamay pagyudiha. Sumuna nga ako mangaral ko, kung unsa man tong naas ko ayaw na ninyong hibalo paminawan ninyo ang akong pangaral. So naay pangutana? So, walay pangutana, sumingon ko, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. Ang akong kasing-kasing ng hinaon, madili ninyo malimtan ang mga key points sa kuwang ipanulti. Isamarais na ko ang 7 kaspirito sa Diyos. Mauang atong topic. Asa man ang 7 kaspirito? Maa ka na to. Ang critical yun, delikado kaspirito, mao ang naa sa taas ang una-una na naa sa ato ang ulo. O man galing nga diri gibutang ang utok, aron ko ang ulo, diri ang utok aron makontrolar ang lawas. So dili yaga-yagaan ang pangalan ni Mahal na Hari. Kay ngano ang hukom pagadawaton sumala sa nagahukom. Ug ang kaayo sa Dios o kaluoy dawaton sumala sa mga tawo nga tinud-anay ang katuyuan diya sa Dios. So mawala kadto, so daghang salamat sa inyong pagpaminaw o maayong udto kanatong tanan. Ang Dios magauban og mga panalangin kanatong tanan. Mabuhay ang giharian sa Dios sa nasod sa Pilipinas. Maglakaw kita. Uban ang pagpailog, pagpaubos sa gahom sa Dios. Inila nga ikaw ako gibunyagan sa atong Ginoo, Mahal na Hari Philemon Ondok Rebunansa nga mga Dios. Salamat.